In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman siya'y nagpaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok. Lahat na may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na pangnanghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa 1 Juan at sa kapistahan ng mabanal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo ay isang malalim na paanyaya upang suriin ang ating pananampalataya, lalo na sa panahon ng Pasko. Kung kailan ipinagdiriwang natin ang pagsilang ni Kristo bilang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa harap ng trahedya ng pagpatay sa mga sanggol na walang kamalayan, tayo ay pinapaalalahanan ng halaga ng pagiging bukas palad sa Diyos at ng ating misyon bilang mga Kristiyano. Si San Jose na tumalima sa utos ng anghel na iligtas si Jesus at ang banal na mag-ina ay naging ihemplo ng pananampalatayang may aksyon. Hindi siya nagdalawang isip agad. Agad niyang isinagawa ang tagubilin ng Diyos upang protektahan si Kristo. Tayo rin bilang mga mananampalataya ay tinatawag na maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kahit pa ito ay nangangailangan ng sakripisyo o pagbabago ng ating plano sa buhay. Sa kabilang dako, ang galit at takot ni Haring Herodes na nagdulot ng pagkamatay ng maraming inosenteng bata ay nagpapakita ng masidhing kasamaan na kayang gawin ng tao kung hindi nagbubukas sa biyaya ng Diyos. Ang kanyang pagkilos ay bunga ng takot na mawala ang kanyang kapangyarihan. Isang paalala sa atin na ang labis na pagkakapit sa makamundong bagay ay nagdudulot ng pagkawasak, hindi lamang sa sarili,
kundi pati sa iba. Ngayong Pasko, habang ang ating ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Kristo, ating pagnilayan, paano natin masisigurong ang ating mga desisyon ay nakaugat sa kabutihan at hindi sa pansariling interes? Tayo ba ay tumutugon sa tawag ng Diyos tulad ni Jose? O nalulunod sa takot at galit tulad ni Herodes? Sa ating panalangin, alalahanin natin ang mga biktima ng karahasan sa ating panahon. Ang mga inosente at mahihina na patuloy na nagdurusa dahil sa kasamaan at kasakiman. Naway maging daluyan tayo ng awa, habag at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapistahan ng mga sanggol na walang kamalayan, naway matutunan naming maging masunurin sa iyong kalooban tulad ni San Jose. Gabayan mo kami upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman at magdala ng kapayapaan sa mundo. Palakasin mo kami upang labanan ang anumang kasamaan at magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang misahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalaga ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.